Sa paanan ng kabundukan ng Apang nakatago ang baryo ng San Ligaya, isang pamayanang naliligid ng mga punong matanda pa kaysa sa sino man roon. Sa umaga, maririnig ang ingay ng palay na binabayo at ang tawa ng mga batang naliligo sa sapa. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, unti-unting nagiging mabigat ang hangin, tila may mga matang nagmamasid mula sa kakahuyan, at ang bawat kaluskos ng dahon ay parang bulong ng mga kaluluwang nagbabantay. Doon nakatira si Otan, 12 taong gulang, payat ngunit matalim ang mga mata. Anak siya ni Isabel, ang hilot ng baryo, at ni Mang Leo, isang mangingisdang hindi na nakabalik mula sa dagat 2 taon na ang nakalilipas. Simula noon, sila na lamang ng kanyang ina ang magkasama, tahimik na nabubuhay sa gilid ng gubat kung saan tumutubo ang mga halamang gamot. Araw-araw, gigising si Otan ng maaga upang ipunan ang mga dahon ng tanglad at yerba buena para sa ina. Minsan, humihinto siya sa tabi ng ilog, pinagmamasdan ang alon. Parang may hinahanap, tatay, mahinang tawag niya paminsan-minsan, umaasa pa ring sisigat ang hangin. Anak, halika na. Huwag ka riyan sa gilid ng tubig, tawag ni Isabel mula sa kubo. May mga nilalang dyan na ayaw sa liwanag. Alam ni Otan kung ano ang tinutukoy ng ina. Noon pa man, may mga alamat na umiikot tungkol sa mga anito at engkanto na naninirahan sa paligid. Ngunit para sa kanya, hindi takot ang nararamdaman niya kundi kakaibang pag-uunawa. Parang naririnig niya ang hinga ng lupa, ang pulso ng hangin, at ang mga daing ng mga nilalang na hindi nakikita. Isang gabi ng tag-araw, habang pinapahinga ni Isabel ang kanyang mga kamay mula sa paghilot, may kumatok sa pinto. Tok, 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 Aling Isabel. Tulong po, sigaw ng isang lalaki. Si Lando po, hindi po humihinga. Nagmadaling bumangon ang mag-ina. Dinala ni Otan ang lampara habang si Isabel ay sumunggab ng bayong ng mga langis at dahon. Pagdating sa bahay ni Mang Turing, nadatnan nila ang batang si Lando, mapatla, nanlalamig, at may itim na marka sa leeg. Sinapian yan, bulong ng matandang babae. May nakabangga sigurong nuno sa gubat. Lumuhad si Isabel sa tabi ng bata. Pakialis muna kayo. Huwag kayong maingay, utos niya. Inilagay niya sa dibdib ni Lando ang kamay, pinahiran ng langis na amoy dahon. Apo, kung sino ka man, patawarin mo ang batang ito. Pakawalan mo siya. Tahimik ang lahat, maliban sa pag-ugong ng hangin sa labas. Doon napansin ni Otan ang malamig na simoy na tila dumadaan sa kanya. Sa gilid ng kanyang paningin, may aninong nakatayo sa likod ni Lando, mahaba ang buhok, walang mukha. Nilamag ang kanyang mga kamay. Nanay, mahina niyang sabi, may tao sa likod ni Lando. Huwag kang titingin, anak, sabi ni Isabel habang patuloy na nagdadasal. Huwag mo siyang pansinin. Ngunit nakatingin na si Otan. At sa sandaling iyon, narinig niya ang isang tinig, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Mas mahigit, tulungan mo ako, ako'y nilamon ng dilim. Dama po ang init sa kanyang mga palad. Napasinghap si Otan nang makita ang bughaw na liwanag na biglang sumiklab mula roon. Kumislot ang lampara, kumalat ang liwanag sa buong silid. Ang katawan ni Lando ay nanginag, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang itim na usok, parang alcaitran, na agad nilamon ng liwanag mula sa mga kamay ni Otan. Pagdakay katahimikan, ang hangin ay naging magaan, at unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Lando. Napaluhod si Isabel, nanginginig. Anak, anong ginawa mo? Tinitigan ni Otan ang kanyang mga palad. May bahid pa ng bughaw na liwanag bago ito tuluyang naglaho. Hindi ko alam, Nay. May nagsabi lang po na tulungan ko siya. Kinabukasan, parang apoy na kumalat ang balita sa buong baryo. Ang milagro ni Otan ang pinag-uusapan sa bawat kubo at tindahan. Mas mahigit, gumaling daw si Lando matapos hawakan ng bata. Nilagyan lang ng kamay, tapos humilo. Baka may lahing engkanto yan. Dapat ipatawag ang kura.
Habang naglalabas si Isabel sa ilog, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilan pang lumapit, nagtatanong ng palihim. Aling Isabel, totoo bang may kapangyarihan ang anak mo? Hindi po ba sumpa yan? Tahimik lang siya. Sa loob-loob niya, may kaba at pag-aalinlangan. Pag-uwi nila, nadatnan niyang nakaupo si Oten sa harap ng altar, hawak ang rosaryo ng ama. Nay, tanong niya, masama po ba ang ginawa ko? Lumuhad si Isabel at hinaplos ang pisngi ng anak. Ang kapangyarihan, anak, parang apoy. Kung hawak mo ng maingat, nagbibigay liwanag. Pero kung ginamit ng mali, sinusunog ka. Sa sandaling iyon, tumahimik ang paligid. Sa labas, dumaan ang hangin na tila may dalang bulong. Mas mahigit, ang liwanag, nagising na. Kinabukasan, pagputok ng araw, isang grupo ng mga lalaki ang tumigil sa tapat ng bahay ni Isabel. May dalang kaba at yuzisa sa mga mukha nila, sina Mang Turing, Kapitan Mando, at ang Kura Parroco, Padre Tomas. Sa likod nila, mga tanod at ilang usyosong kapitbahay. Aling Isabel, wika ng pari, may mga sabi-sabi sa baryo. May milagro raw na naganap kagabi. Hindi makatingin ng diretsyo si Isabel. Hindi po milagro, padre. Tinulungan lang ng anak ko si Lando. Ginamit niya ang dasal na itinuro ko. Ngunit sumabat si Kapitan Mando, tinig na puno ng pangamba. Dasal ba yun o salamangka? Umilo daw ang kamay ng bata. Wala akong nabasang ganyan sa Biblia. Tahimik lang si Otan, nakatayo sa gilid, hawak ang isang dahon ng lagandi. Ang mga mata niya'y hindi nag-aantig ng takot, para bang alam na niyang mangyayari ito. Tumingin sa kanya si Padre Tomas. Anak, totoo bang may liwanag na lumabas sa mga palad mo? Opo, Padre, sagot niya. Hindi ko po sinasadya, may boses lang po akong narinig, umiiyak, humihingi ng tulong. Sabi niya, nilamon siya ng dilim. Kaya po inilapat ko ang kamay ko kay Lando. Nagpalitan ng tinginan ang mga matatanda. Iba't ibang takot ang umusbong, takot sa hindi maipaliwanag, takot sa kung anong darating. Padre, wika ng kapitan, baka mas mainam na ipalayo ang bata. Baka siya ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao rito. Walang mangyayaring ganon, singit ni Isabel, may panginginig sa tinig. Anak ko si Otan. Hindi siya sumpa. Ngunit nakita ni Otan sa mga mata ng ina ang pag-aalinlangan, at mas lalong mamigat ang dibdib niya. Kinagabihan, habang nakahiga si Otan, hindi siya makatulog. Naririnig pa rin niya ang mga bulungan sa labas, ang mga tinig ng matatanda, ang mga tsismis na parang karayom sa hangin. Mas mahigit, delikado ang batang yan. Kung hindi iyan mapapalayas, mapapahamak ang baryo. Pumikit siya at sinubukang makinig sa ibang bagay, sa tunog ng kuliglig, sa huni ng palaka, sa lag-itik ng kawayan. Pero sa pagitan ng lahat ng iyon, may isa pang boses, mahina, malamig. Mas mahigit, liwanag ng lunas, magising ka. Napadilat siya. Sa kisame ng kubo, tila may gumagalaw na anino. Unti-unti itong bumaba, parang usok na nagiging hugis ng tao. Walang mukha, pero alam ni Otan, iyon ang nilalang na nakita niya kagabi. Hindi siya nakagalaw. Ang katawan niya'y nanigas, pero ang dibdib niya'y nag-aapoy. Anong gusto mo? Tanong niya sa isip. Mas mahigit, hindi ako kaaway, sagot ng tinig. Ako'y tagapagdala ng liwanag. Ang dilim ay nagigising na, at kailangan ka ng sanligaya. Sa sandaling iyon, kumislap ang paligid. Mula sa mga kamay ni Otan, lumabas ang bughaw na liwanag na parang hamog na nag-anyong apoy. Tumama ito sa anino, at bigla itong naglaho. Pagpasok ni Isabel, namutla siya. Anak, ano na namang ginagawa mo? Lumuha ng liwanag ang bahay. Huminga ng malalim si Otan. Nay, may boses na tumatawag sa akin. Hindi siya masama. Sabi niya, kailangan ko raw tumulong. Anak, hindi mo alam kung sino sila. Minsan,
Ang dilim ay nagkukunwaring liwanag. Yamakap si Isabel sa kanya, nanginginig. Ay pangako mo, huwag kang lalapit sa mga tinig na yan. Tahimik lang si Othan, pero sa loob niya, alam niyang hindi na siya makakaiwas. Lumipas ang ilang araw, at dumami ang mga nagkakasakit. Hindi na mabilang ni Isabel ang mga taong humihingi ng lunas. May lagnat na hindi bumababa, may sugat na hindi naghihilom, at may mga batang biglang nanghihina na parang nilulubog ng hangin. May sumpa sa baryo, sabi ng mga tao. Mula nang humilo ang kamay ng batang yon, nagsunod-sunod na. Isang gabi, dumating si Padre Tomas sa bahay ni Isabel. Aling Isabel, sabi niya, gusto kitang tulungan. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito, pero pakiramdam ko'y may balanse na nabasag. Lumapit siya kay Othan at inilagay ang kamay sa ulo ng bata. Anak, ipagdasal mo kasama ko. Pumikit si Othan. Sa loob ng kanyang isip, may nakitang larawan, isang punong balete sa gitna ng ilog, nililibutan ng usok, at sa ugat nito ay may pusong tumitibok, itim at mabigat. Doon galing ang sakit. Pagmulat niya, hingal siya. Padre, sa balete po. Doon nagsisimula ang dilim. Nagkatinginan ang pari at si Isabel. Anak, hindi pwedeng pumunta roon. Bawal iyon sa gabi, sabi ng ina. Ngunit sa gabing iyon, kahit may takot, hindi na siya mapipigilan. Dinala niya ang lampara, at mag-isa siyang tumungo sa ilog. Habang naglalakad sa landas, tahimik ang paligid. Wala ni isang kuligleg. Tanging yabag niya lang at kaluskos ng dahon ang maririnig. Pagdating sa balete, malamig ang hangin, at may amoy ng bulok na lupa. Sa ugat ng puno, may liwanag, hindi bughaw kundi kulay itim na parang usok. At sa gitna nito, may nilalang na nakayuko, humahagulgol. Bata ka, sabi ng boses. Hindi mo dapat pinakialaman ang liwanag. Anong gusto mo sa baryo namin? Tanong ni Othan. Mas mahigit, ang balanse, sagot ng nilalang. Noong panahon ng mga bantay, ang liwanag at dilim ay magkasama. Ngunit inagaw ng tao ang liwanag at iniwan ang anino. Ngayon, ibabalik ko ito. Nagunat ng kamay si Othan. Muling nagningning ang kanyang mga palad, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bughaw kundi puting-puti, parang mismong liwanag ng araw. Kung balanse ang gusto mo, sabi niya, hindi mo kailangang sirain ang mga tao. Tutulungan kitang ibalik ang liwanag, pero hindi ang dilim. Lumakas ang hangin. Gumalaw ang mga ugat ng balete na parang mga kamay na susunggab sa kanya. Ngunit bago siya maabot, kumidlat. Tumama ang kidlat sa puno, at ang dilim ay sumangga, iniwang abo ang paligid. Pagbalik ni Othan sa bahay, sugatan ang kamay niya, pero nakangiti si Isabel. Anak, nakita ko sa malayo ang liwanag. Akala ko mawawala ka. Hindi po, Nay, sagot niya. Pero hindi pa tapos. May mas malaki pang dilim na darating. Pagkatapos ng gabing iyon, parang nakahinga ng maluwag ang buong baryo. Nawala ang mga sakit na dati walang lunas. Ang mga tao'y nagsimulang ngumiti muli, at sa bawat daan, naririnig ni Othan ang mga pasasalamat. Salamat, iho, sabi ni Aling Marta, habang iniaabot ang basket ng saging. Kung hindi dahil sa'yo, patay na sana si Lando. Ngumiti lang si Othan. Hindi niya alam kung dapat bang matuwa o matakot. Sa tuwing ginagamit niya ang kapangyarihan niya, may parte ng katawan niyang nanghihina, parang may hinihinging kapalit ang liwanag. Ngunit higit sa lahat, bawat paggaling ng tao, mas lalo niyang naririnig ang mga tinig sa hangin. Hindi na lang isa, kundi marami. Mas mahigit, liwanag ng lunas. Gisingin mo kami. Marami pang sugat sa mundo. Isang hapon, habang nasa pampangsyan ng ilog, may batang babae na lumapit, manipis, mapatla, at may sugat sa braso. Hindi niya ito kilala. Kuya Othan, mahina nitong sabi. Narinig ko, raw na kaya mong gamutin lahat. Lumapit si Othan at marahang hinawakan ang sugat ng bata.
Muling nagliwanag ang kanyang kamay, at sa isang kisap mata, nawala ang sugat. Ngunit nang tumingin siya sa mukha ng bata, wala na ito. Parang usok na natunaw. Nanlamig siya. Multo, bulong niya. Sa kabilang pampang, isang matandang lalaki ang nakatingin. Nakaitim na barong, at may tungkod na may ukit ng mga simbolo. Ngumiti ito sa kanya. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin, Otan. Siya po ba ang ama ng bata? Tanong ng binatilyo. Hindi. Ako ang tagapagtimbang ng mga kaluluwa. Ako si Lacandimas, bantay ng pagitan. Hindi alam ni Otan kung matatakot ba siya o hindi. May kakaibang kapayapaan sa tinig ng matanda. Bakit ninyo ako sinasabi niyong huwag gamutin ang sugat? Dahil ang ilan sa kanila ay kaluluwang naghihintay ng pahinga, hindi ng paggaling. Ang kapangyarihan mo ay hindi lamang lunas, isa rin itong daan. Kapag ginamit mo ng mali, mabubuksan mo ang tarangkahan ng mga hindi dapat bumalik. Tumigil ang hangin. Ang mga alon sa ilog ay parang huminto sa gitna. Naramdaman ni Otan ang bigat sa kanyang dibdib. Paano ko po malalaman kung sino ang dapat kong gamutin? Tanong niya. Makikita mo sa kanilang mga mata. Ang mga buhay ay may ningning, ang mga patay ay may anino. Kapag nilapitan mo ang anino, ikaw din ay maaaring matangay. At bago pa siya makasagot, naglaho ang matanda na parang usok. Kinagabihan, nakaupo si Otan sa silong, nakatingin sa lamparang unti-unting nauupos. Lumapit si Isabel, bit-bit ang kumot. Anak, nilalagnat ka, sabi niya, habang dinadampyan ng basang bimpo ang noo ng bata. Wala po to, Nay. Pagod lang. Ngunit alam niyang hindi lang pagod. Sa tuwing ginagamit niya ang liwanag, may bahagyang piraso ng alaala niyang nawawala. Kanina, habang tinitingnan niya si Nanay Isabel, hindi niya maalala kung anong kulay ng paboritong saya nito noong nakaraang pista ng Sanligaya. Parang ninanakaw ng kapangyarihan ang mga munting bahagi ng kanyang pagkatao. Nang pumikit siya, nakita niyang muli ang punong balete sa panaginip. Ngunit ngayon, wala na ang pusong itim sa ugat. Sa halip, may tatlong nilalang na nakatayo sa paanan ng puno, isang babae na may buhok na kasing haba ng gabi, isang lalaking may pakpak na parang uwak, at isang batang kasing edad niya na may pulang mata. Mas mahigit, halika, tagapagligtas, sabi ng babae. Matagal ka na naming hinihintay. Mas mahigit, ang dilim ay hindi mawawala, wika ng lalaking may pakpak. Ngunit maaari mong sanayin ito sa tabi mo. Mas mahigit, o baka ikaw ang maging dilim, sabat ng batang pulang mata, nakangiti ng mapanlinlang. Napabalikwas si Otan. Pawis na pawis siya. Sa labas, umuugong ang hangin, parang may umiiyak. Nay, sigaw niya. Ngunit walang tugon. Lumabas siya, at nakita niyang nakabukas ang pinto. Sa lupa, may mga bakas ng paa, papunta sa gubat. Kinuha niya ang lampara at sinundan iyon. Sa gitna ng kagubatan, nakita niyang nakatayo si Isabel, tila natigilan. Sa harap nito, nakalutang ang mga nilalang sa kanyang panaginip, ang tatlo. Ngunit ngayong gising siya, mas nakakatakot sila. Ang mga mata ng babae ay asul na apoy, ang lalaking may pakpak ay humihinga ng usok, at ang batang pulang mata ay humahawak sa maliit na bote ng liwanag. Nay! Sigaw ni Otan, tumakbo siya. Ngunit bago pa siya makalapit, itinaas ng batang pulang mata ang bote at isinilid doon ang liwanag mula sa kanyang mga palad. Biglang nanghina si Otan, at napaluhod. Walang batang dapat magkaroon ng ganitong kapangyarihan, sabi ng babae. Ang lunas ay para sa mga tagapagtanda, hindi para sa inosente. Bakit ninyo to ginagawa? Hingal ni Otan. Ngumiti ang lalaking may pakpak. Dahil ang liwanag mo ay sa amin. Noon pa, umilo bigla ang lupa. Naramdaman ni Otan ang pag-apoy sa loob ng kanyang katawan, parang may nagigising na hindi niya maipaliwanag. At sa unang pagkakataon, narinig niyang muli ang tinig mula sa loob ng kanyang isip. Mas mahigit, gisingin mo ako, Otan,
ang tunay na liwanag ng lunas. Sumigaw siya. Mula sa kanyang dibdib, lumabas ang bughaw na apoy, sumabog sa paligid, at tinangay ang tatlong nilalang. Nang mawala ang liwanag, nakahandusay siya sa lupa, yakap ni Isabel na umiiyak. Anak, anong nangyayari sa'yo? Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam, Nay. Pero may nagigising sa loob ko, at hindi ko alam kung tao pa ako. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang mga halaman sa paligid ng bahay ni Naoten ay tila mas matingkad, mas buhay. Kahit ang mga hayop na dati may karamdaman, parang gumiginhawa kapag malapit sa kanya. Ngunit si Oten mismo, sa bawat paggising niya, ay mas nagiging tahimik. Parang may tinig na palaging humahabol sa kanya sa pagitan ng paghinga. Sa bawat gabi, muling lumilitaw sa kanyang panaginip ang tatlong nilalang, ngunit hindi na bilang kalaban. Para silang mga aninong nagtuturo. Ang babae nagsasanay sa kanya kung paano maramdaman ang tibok ng sakit. Ang lalaking may pakpak ay nagtuturo kung paano gamitin ang hangin upang linisin ang paligid. At ang batang may pulang mata, siya ang pinakamaingay, pero siya rin ang nagtuturo kung paano labanan ang takot. Mas mahigit, ang takot, Oten, sabi nito, ay ang unang sugat na kailangang pagalingin. Isang umaga, habang nagdidilig ng halaman, dumating si Padre Tomas. Nakasuot siya ng lumang abito, may daladalang maliit na libro at rosaryo. Anak, sabi niya, marami na akong naririnig tungkol sa'yo. May mga tao sa kabilang baryo na gustong magpatingin. May isang batang babae raw na hindi nagigising sa loob ng 3 araw. Napatingin si Oten kay Isabel, na nag-aalangan. Nay, kailangan ko pong tumulong. Hindi ko po kayang manahimik lang. Tumanggo ang ina, bagaman halatang nag-aalala. Kung tutulong ka, anak, ay pangako mong babalik ka sa liwanag. Huwag mong hayaang lumunin ka ng hiwaga. Ngumiti si Oten. Pangako po. Ang baryo ng San Celino ay 3 bundok ang layo. Maghapon silang naglakad ni Padre Tomas, at sa bawat hakbang, ramdam ni Oten ang malamig na dampi ng hangin na parang may mata. Nang sumapit sila, sinalubong sila ng mga taong mapatla, pagod, at halatang walang pag-asa. Padre, sigaw ng isa. Nasa loob si Lyra. Hindi na po siya gumagalaw. Pumasok si Oten sa kubo. Ang batang si Lyra ay nakahiga, payat, at tila natutuyo ang balat. Nang lapitan niya, ramdam niyang malamig ang paligid, ngunit hindi basta lamig ng sakit, kundi lamig ng presensyang hindi tao. Mas mahigit, umalis ka rito, bulong ng isang tinig mula sa ilalim ng kama. Napatigil si Oten. Padre, may naririnig po ako. Wala akong marinig, anak, sagot ng pari. Anong sinasabi niya? Na ako raw ay huwag makialam. Kumapit siya sa kamay ng bata. Muli, nagliwanag ang kanyang palad. Ngunit sa halip na gumaling, lumipad ang mga gamit sa paligid, at may itim na usok na bomb alot sa katawan ni Lyra. Isang tinig ang sumigaw. Mas mahigit, ang katawan na ito ay akin na. Tumindig si Oten. Hindi mo siya pag-aari, sigaw niya. Lumabas ang bughaw na liwanag mula sa kanyang mga mata, at ang paligid ay parang lumabo. Sa gitna ng usok, nakita niya ang anino ng isang babae, nakalugay ang buhok, may mga sugat sa mukha, at umiiyak. Ako si Iska, wika nito. Dati akong manggagamot, sinunog nila ako dahil akala nila'y mangkukulam. Ngayon, gusto ko lang ng katawan. Lumapit si Oten, hindi sa takot kundi sa awa. Hindi mo kailangan ng katawan para gumaling. Kailangan mo lang ng kapatawaran. Ngunit sumigaw si Iska, walang kapatawaran sa mga tulad ko. Nagliwanag ang paligid. Sa pagkakataong iyon, hindi bughaw kundi ginto. Ang liwanag ay lumabas mula sa palad ni Oten at bumalot sa multo. Sa loob ng liwanag, nakita niya ang anyo ni Iska na unti-unting nagiging payapa, hanggang sa tuluyang naglaho. Pagmulat ni Lyra, ngumiti ito.
Kuya Oten. Tumulo ang luha ni Isabel nang marinig iyon mula sa labas. Alam niyang unti-unting nagiging ibang tao ang kanyang anak, hindi lang healer, kundi tagapamagitan ng mga kaluluwa. Nang pauwi na sila, dumaan sila sa kakahuyan. Sa kalagitnaan ng daan, may narinig silang mga ungol, mabibigat, parang hayop ngunit may halong tinig ng tao. Biglang lumitaw sa likuran ng mga puno ang tatlong aswang, mga matay pula, mga kukoy mahahaba. Ayan siya, sabi ng isa. Ang batang may liwanag. Hinayla ni Padre Tomas ang rosaryo at nagsimulang magdasal, ngunit tinabig siya ng isa sa mga nilalang. Tumilapon siya sa lupa. Tumatakas na ang pari, sabi ng isa, pero ang laman ng bata, iyon ang gusto namin. Huminga ng malalim si Oten. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya. Kundi galit, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong nasasaktan ng dilim. Hindi niyo ako makukuha, sabi niya, sabay pikit. Lumabas ang apoy mula sa kanyang mga palad, bughaw, ginto, at puti. Ang tatlong kulay ay umikot sa paligid niya, bumuo ng bilog na liwanag. Nang sumugod ang mga aswang, tila tinamaan sila ng araw. Isa-isang natunaw ang mga ito, at naiwan sa lupa ang abo. Nang magising si Padre Tomas, nakita niyang nakatayo si Oten sa gitna ng liwanag. Anak, mahina niyang sabi. Ano ka ba talaga? Tahimik si Oten, tinitingnan ang kanyang mga kamay. Hindi ko po alam, pero alam kong kailangan kong gamitin ito. Dahil kung may mga nilalang na tulad nila, baka may mas malaki pang paparating. Tumingin siya sa langit, sa malayo, sa ibabaw ng ulap, may hugis ng aninong tila nagmamasid, napakalaki, may mga pakpak na gawa sa usok. At sa kanyang isip, muli niyang narinig ang tinig na pamilyar. Mas mahigit, Oten, oras na para magising ang iyong lahi. Pagbalik nila sa San Ligaya, hindi na ganoon kapayapa ang baryo. Sa gitna ng plaza, may mga tao na nag-aaway, mga nagsasabing si Oten ay milagro, at mga naniniwalang siya ang dahilan ng mga kakaibang pangyayari. Dapat na siyang ipadala sa kumbento. Sigaw ng isang babae. Hindi, siya lang ang tanging pag-asa natin. Tugon ng isa. Nakatayo lang si Oten sa gitna, habang hawak ni Isabel ang kanyang balikat. Sa loob niya, parang may dalawang tinig na nagtatalo, ang liwanag na humihiling ng habag, at ang anino na bumubulong ng galit. Padre Tomas, wika ni Kapitan Mondo, ano ang balak mo sa batang ito? Tumingin ang pari kay Oten. Hindi siya ordinaryong bata, nakita ko mismo kung paano niya pinalayas ang mga nilalang ng dilim. Pero may kapangyarihan siyang hindi natin lubos na nauunawaan. Kailangang turuan siya, hindi itaboy. Ngunit bago pa makasagot ang kapitan, biglang nagdilim ang langit. Parang may dumaan na ulap na itim na kasing dikit ng lupa. Sumigaw ang mga tao. Mula sa malayo, may dumating na hangin na parang alon. At sa kalagitnaan nito, bumaba ang isang nilalang, matangkad, balot ng balahibong itim, at may mga matang pulang naglalagablab. Sa wakas, sabi nito, boses na parang hangin ng bagyo. Nakita rin kita, tagapagdala ng lunas. Humakbang si Oten, hindi inuurungan. Sino ka? Isa sa mga una, sagot ng nilalang. Ako si Bal-Aaron, ang dating tagapagbantay ng dilim. At ikaw, batang may liwanag, ay bunga ng kasalanan ng aming lahi. Nagkagulo ang mga tao. Tumakbo ang iba, nagsigawan ang mga bata. Ngunit si Isabel ay hindi umalis. Yamakap siya kay Oten. Anak, huwag kang lalapit. Ngunit humakbang siya palapit sa halimaw. Kung gusto mong tapusin ito, dito na. Ngumiti si Bal-Aaron. Hindi pa oras. Gusto kong makita kung hanggang saan mo kaya. Sumugod ito. Ang mga kuko nitong bakal ay kumislap sa dilim. Tumalon si Oten, at mula sa kanyang palad ay lumabas ang liwanag na parang kidlat. Nagsalpukan sila, at yumanig ang lupa. Sa bawat tama ni Bal-Aaron, naglalagablab ang paligid.
Sa bawat depensa ni Otan, kumikislap ang hangin. Hanggang sa bigla siyang natabig at tumilapon sa tapat ng simbahan. Damyugo ang labi niya, ngunit tumayo pa rin siya. Mas mahigit, hindi mo ako mapipigilan, bata, wika ni Balaeron. Ang liwanag ay para lang sa mga may edad at handa sa kapalit. Mas mahigit, hindi mo alam ang liwanag. Sigaw ni Otan. Ang liwanag ay para sa lahat ng marunong magmahal. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang bumukas ang langit. Mula sa itaas, bumaba ang sinag ng araw, pero hindi karaniwan. Ang liwanag ay tumama sa kanya, at ang paligid ay napuno ng puting apoy. Nakita ni Padre Tomas ang pangyayari. Santo Diyos, bulong niya. Ang bata, siya ang hinirang. Lumabas mula sa katawan ni Otan ang mga simbolo, sinaunang ukit ng mga salitang hindi kilala ng tao. Ang hangin ay umikot, at mula sa kanyang likuran, unti-unting nabuo ang imahe ng isang pakpak na gawa sa liwanag. Sumigaw si Balaeron. Hindi maaari, ipinagbawal na ang liwanag ng lunas. Ngunit hindi siya nakagalaw. Sa isang kumpas ng kamay ni Otan, bumalot sa kanya ang gintong apoy. Hindi ito sinunog ang laman, kundi ang anino sa kanyang loob. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang tunay na anyo ni Balaeron, isang nilalang na minsang tao, ngayon ay alipin ng dilim. Tapusin mo ako, pakiusap ng halimaw. Nais ko nang makalaya. Tahimik na tumingin si Otan sa kanya. Hindi ko tinatapos ang mga tulad mo. Pinapagaling ko kayo. Itinaas niya ang kamay, at sa sandaling iyon, bumalot ang liwanag sa buong plaza. Nang mawala ito, wala na si Balaeron, tanging abo at bulong ng hangin ang naiwan. Pagbalik ng katahimikan, lumapit si Isabel, yakap ang anak. Anak ko, ano ka ba talaga? Ngumiti si Otan, may luha sa mata. Hindi ko alam, Nay. Pero nararamdaman ko, hindi ako nag-iisa. Marami pa silang tulad ko, mga batang ipinanganak na may liwanag sa loob. At kailangan ko silang hanapin. Lumapit si Padre Tomas. Kung totoo yan, kung marami pa kayo, baka ito na ang simula ng bagong panahon. Ngumiti si Otan. Baka po, pero bago yun, kailangan ko munang pagalingin ang mundong sugatan. Tumingin siya sa silangan, kung saan sumisikat ang araw. Sa hangin, narinig niya muli ang pamilyar na tinig, hindi na utos, kundi gabay. Mas mahigit, simula pa lamang ito, tagapagligtas ng lunas. Sa hilaga, sa bundok ng ulap, naghihintay ang unang pagsubok. Huminga ng malalim si Otan. Kung iyon ang daan, tatahakin ko. At sa pag-angat ng araw, umilo muli ang kanyang mga mata. Ang baryo ng San Ligaya ay muling sumigla, at nagsimulang ikalat ng mga tao ang kwento ng batang healer, ang batang may liwanag na kayang pagalingin ang sugat ng tao, kaluluwa, at daigdig. Ngunit sa malayo, sa ulap ng hilaga, may mga matang nagmamasid. At sa ilalim ng lupa, may mga nilalang na nagigising. Dahil sa bawat liwanag na nagliliwanag, may aninong nagsisimulang gumalaw. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Abangan ang susunod na kabanata bukas. Salamat!